Hindi pinirmahan ni Senate President Tito Soto ang sulat ni Senator Rodante Marcoleta na humihiling sana sa Department of Justice na ilagay sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Diskumpiyado kasi siya rito. Narito ang report ni Kari Cator. Ito ang liham ni Senator Rodante Marcoleta na humihiling sa Justice Department na ilagay sa Witness Protection Program ang mag-asawang Pacifico o Curly at Sara Diskaya. September 8 ang petsa niyan at nakapirma si Marcoleta. Pero kapansin-pansing walang lagda ni Senate President Tito Soto. Sabi ni Soto, hindi raw pwedeng makakuha ang mga diskaya ng proteksyon ng gobyerno pero ang dami nila umanong nakuhang pera ng bayan. Dapat din daw magsabi ang mga diskaya ng totoo. Iba raw kasi ang sinasabi nila sa Senado at Kamara. Binigyang diin pa ng Senate President ang sinabi ni Pasig City Mayor Vico Soto na sinungaling ang mga diskaya. Bago yan, inamin ng abogado ng mga diskaya na umaasa silang mailalagay ang mag-asawa sa Witness Protection Program ng DOJ. Pinanindigan pa nilang hindi selective o hindi nila pinili lang ang mga taong pinangalanan nila na kumikickback umano sa flood control projects. Ang sentro kasi ng pagdinig ay yung pong nangyaring flood control anomalies from July 2022 hanggang itong kasalukuyang panahon. Meron ding time ni Ma'am Gloria, time ni President Pinoy, time ni Pinoy, Duterte, mas talamak nga lang ngayon. Wala akong selective memory rito. Wag ho nating ilihis, okay, yung laman ng affidavit. Sinubukan pa nga raw magsumbong noon ng mga diskaya sa dating kalihim ng DPWH. Nagsumbong siya kay Secretary Bunuan pero hindi pinansin. Gayunpaman, nakahanda raw ang kanilang mga ebidensya. Kabilang dyan ang sinasabing ledger at mga contact number at text message ng mga kumukuha umano sa kanila ng SOP o kickback. Hindi ho niya isasakripisyo yung buhay niya, yung pangalan niya, kung hindi niya kayang panindigan. Una nang sinabi ni Congressman Terry Ridon na hindi pwedeng maging state witnesses ang mga diskaya dahil hindi sila ang least guilty. Ayon din sa DOJ, pwede lang silang makonsidera kung ibabalik nila ang perang iligal nilang nakuha. Lumabas sa mga pagdinig na umabot sa 20 billion pesos ang kinita ng mga kumpanya ng mga diskaya mula 2017 hanggang 2022. Depensa naman ng kanilang kampo, sadyang malalaki lang ang mga proyektong nakukuha nila. Yung siyam na kumpanya, quadruple A lahat. Kung qualified siya at siyang nakakuha, definitely magkakaroon ng income. Sinuswerte lang siguro ang company. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News Spot.